Kamusta po YouTube? Magandang umaga, magandang tanghali, at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita, mga panauhin, lagi po namin kasama dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa ating channel. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung nararanasan nyo na ibinlock kayo, kayo po ay sininzone, kayo po ay ini-ignore, kayo po ay in-unfriend, mga bagay po nito mga kapapong. Mga ilang tips po ang pag-uusapan natin ngayon kung halimbawang nararanasan natin to coming po sa taong mahal po natin. Nowadays po ay medyo nagiging directly popular yung mga ganitong klaseng actions, especially po sa sitwasyon ng hiwalayan. At madalas din nga po to, even sa mga rejection kapatid, block, unfriend, at yung very common din na sin zone ay isa sa pinakamasakit po para sa akin dahil malinaw na less valuable, interested ang dating natin sa kanya. It's even painful kapatid, lalo na kung nasanay tayo na kasama natin siya, nakaka-chat natin siya, nakakausap po natin siya, sobrang sakit kung bigla po tayo makakaranas po ng ganito. Yung dating okay naman kayo, tapos nowadays, ito na po ang kinahinatnan. Kung naghahanap ka ng linaw at kasagutan mga kapapong, ikaw po ang gusto kong makakwentuhan ngayong araw na to, linawin natin yan. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back at magandang araw po sa inyo mga kapapong. Bago po tayo dumiretso, mangyaring paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Dahil dyan po tayo naglalagay ngayon ng mga short video bilang tugon po natin at sagot po natin sa mga sumusulat po sa ating comment section mga kapatid. Dyan po tayo naglalagay ng mga latest update din po natin at video natin. Malapit-lapit na rin po tayo mag-live dyan mga kapapong. Maraming salamat po. Papong TV FB page. Very understandable naman kung halimbawang tayo po ay nasasaktan sa mga ganitong klaseng kaganapan. Pero tulad ng sinasabi ko nga na imbis na mapanghinaan po tayo, imbis na parang mawala po tayo sa focus at hindi po natin alam ang gagawin, kailangan pong maibalik natin kagad ang ating composure. Dahil dito po natin kailangan gamitin ang ating pag-iisip at lakas. Bakit po? Dahil generally, kailangan sa mga pagkakataon na to ay maintindihan po natin kagad in the first place kung bakit nangyayari o bakit po niya nagagawa ito sa atin. In short, analyze po muna natin bago po natin dibdibin. Because it will be very unworthy kung halimbawang magmukmuk tayo kagad, yung pala intentional ang ginagawa niya. May mga dapat lang pala tayong gawin or ipakita or baguhin. Mga kapapong, isa din po sa dapat nating malaman kung halimbawang tayo po ay nakakaranas nito, isa sa alam naman nating lahat na lahat po tayo ayaw nating na nasasaktan. Siyempre, iniiwasan natin yan. As much as we overthink na nasaktan tayo, we tend to forget na baka nasaktan din po natin sila sa nangyari. And their choice of action is to block, unfriend, isin po tayo, or halimbawa, umiwas nga po. Dahil tao lang, automatically it causes sadness. Nakakaramdam din po sila niya mga kapatid. Also based din po sa mga 9 out of 10 na nakakausap po natin, sa mga na-interview natin dati mga kapatid, lagi rin po nilang iniisip at iniiwasan po nila yung pakiramdam na ako ba ang mali or ako ba ata ang nagkamali. Yung mga bagay po na yan. Kaya minsan naibablock talaga tayo ng mga tao at iniiwasan. Ayaw daw nilang maguluhan at ang iba naman ay literal na ayaw nga pong magkaroon ng any form of memories, yung mga bagay na parang maalala tayo. Nakakatulong po sa kanila yan kung halimbawang ikakat po nila lahat ng connections. Kasi alam naman natin na social media, nandyan yan to use as a communication tool mga utol. Social media for example is also about communicating and memories. Ito po ay may pattern na nagpapaalala po sa bawat isa. So, isa sa mga pattern na dapat sundin at mabilis is to delete and cut all connections na lang po na related po sa social media. Like blocking, yun nga po yung parang ina-unfriend po tayo, kaya po nila nagagawa mga utol. Itong vlog na to mga kapatid is just to make it clear sa karamihan. Dahil syempre naguguluhan tayo kung ano po yung possible reasons kung bakit nagawa po sa atin ang pang-block wherein napakabuti naman po at napakaganda naman po ng naging relasyon mo sa kanya before. So ito po yung mga pwedeng nangyari.
na kung mapupulutan po natin ng aral at syempre po ma-analyze po natin, maaaring ma-pick up natin mga utol at pwede nating maihambing sa nagaganap po sa atin. Also, just to inform po mga utol na para po sa akin as we move further forward sa vlog po natin at paliwanagan po natin yung mga bagay na yan, syempre po para sa akin meron pong 4 na pinaka-major reasons kaya po maaring nangyayari sa ating to na dapat po nating tutukan. Letter A nga po kapatid is they want to forget and delete all the memories at ayaw na po nilang madagdagan po ito. Letter B po or number 2 na napaka-common din, you're desperately running after them and acting toxicated po sa nangyari. Ako din naman po kapatid, kung halimbawang ganun din po ang ginagawa sa atin, lagay po natin ang ating sarili sa kanilang mga paa. Syempre po ganun din po ang gagawin natin na iiwas tayo, ibablock po natin, and basically ikakat nga po natin lahat ng connection. C. It's a basic process na naisip po nila kagad to get things better between you. Ito po yung mga tinuturing ko na napakatalinong ex mga kapatid na nag-iisip at alam po nila kung ano yung nakakabubuti. Possible na he or she also wanted that relationship as well. At ito po ang nakikita nilang solusyon para mapabuti po kayo in the future. Letter D at last po sa mga major reasons kung bakit po nangyayari ito. Most common din po mga kapatid ay baka po nananahimik ka and preferred radio silence as a tool at ang ginagawa po nila is kinukuha po nila ang inyong reaction para maapektuhan po kayo. Ang gagawin po nila is to block you or unfriend po tayo. In simple terms, dahil sa pananahimik mo, he or she made that situation para makakuha ng reaction or probably ingay nga po galing po sa atin. Also mga kapapong, tignan din po natin ang anggulo na to. Na baka naman nagagawa po nila yan sa atin, it's simply because of being ashamed. Minsan din po kasi ay nakakaramdam din po sila ng tinatawag po na guilt. Negative emotions, anger, tampo, hatred, that overall ang naiisip lang po nilang gawin is to distance themselves by blocking, etc. Also mga kapatid, malapit na po tayo matapos at siguro medyo malinaw na sa atin yung possible na naging dahilan. I want everybody to understand sa mga nanonood po dyan na minsan kahit na emotionally attached at may certain pagmamahal pa rin ang karelasyon natin, it's a sign that he or she already decided to move on. Baka naman minsan kahit mahal pa niya tayo kapatid, gusto na nilang kumawala at gusto na po nilang tapusin. Malungkot to mga utol, pero dapat ma-analyze po natin mabuti kung bakit po nangyayari, ano po ang pinagmulan. Possible po kasi na baka gusto na nilang putulin yung ugnayan natin sa kanila. If ever na nararanasan po natin to, tandaan po natin to respect their boundaries. Total breaks ang kailangan nila. Kailangan po nilang kumalas sa atin, gusto po nilang i-cut yung connection sa atin, respetuhin po natin yon. Malinaw na ito po ang kailangan at gusto po nilang gawin. So there's no point na kontrahin at alamin po natin kung bakit. Mas makakabuti na galangin po natin ito muna. Malinaw na may sarili siyang dahilan at maaaring nasaktan din po natin siya, nasaktan din po sila sa breakup. At hindi rin po natin pwedeng alisin na maaaring hindi rin po niya gusto yun nangyayari at ito po ang paraan niya to heal. Iba't iba ang dahilan mga kapapong. Sabi ko nga, baka masyadong matalino po ang ex natin or ang taong minamahal natin na nakikita niya to bilang isang oportunidad para gumanda po ang relasyon nyo in the future. Sabi ko nga na baka masyado siyang matured na nakita kagad niya yung opportunity na ito ay necessary to happen. At akala po natin mali, tama pala. Nakikita po niya na tanging paraan na hindi po natin nakikita dahil po nasasaktan tayo, naapektuhan tayo. Pero ang nasa isip po pala niya is to rebuild para po sa future niya. Kaya nilalagyan po niya ng space by doing blocking, sin zone, unfriend, kinakat po niya lahat ng connection. Dahil naiisip niya na sobrang toxic at sobrang malala na nga po yung problema, complicated, at ito na po ang nakikita niya para umayos po tayo in the near future mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na narating at natulungan po natin yung mga kaibigan po natin dyan na nag-iisip at naapektuhan po sa ganitong klaseng problema mga kapatid. Mangyaring suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino dyan. Syempre po, bantayan po natin at mahalin po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga pamilya po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.